Matagal ko na sinabi sa'yo to, Daniel. Binalaan na kita noon pero hindi ka nakinig. Kilala mo ko. You know what I can do nang wala nang lingon-lingon pa. Even though we have the same blood running in our veins, ay may isang salita ako. May katagasang sinabi ni Dexter at isang malamig na tingin ang iginawad niya sa nagsisising kapatid. Kuya! Naluluhang tawag ni Daniel sa kanya. Umiling si Dexter. Kung ako lang, Daniel, kayang-kaya kitang patawarin at palalagpasin ang nagawa mo sa akin. Pero ibang usapan na ang Yunis. Hindi ako konsentidor na kapatid niya. At alam na alam mo yan sa loob ng ilang mga taon na ako lang ang kasama niyo. You know that I can make everything possible. Hindi na makapagsalita si Daniel at nakayuko na lang matapos marinig ang sinabi ng kuya niya sa kanya. He truthfully regretted what he has done to his brother, lalo na kay Eunice. Ngayon niya naisip na mali ang mga nagawa niya at alam niya na kahit na anong gawin niyang pakiusap sa kuya niya, hindi na niya mababago pa ang isip nito at itutuloy pa rin ito ang kaso laban sa kanya. He known his brother na stricto at may isang salita sa oras na makapagdesisyon na, kaya kailangan niya maging handa. Humimas ng rehas ng ilang taon. He wants to punch himself. Totoo nga ang kasabihan na nasa huli talaga ang pagsisisi. Now, I'm going to ask you, Daniel. Nasaan si Eunice at saan mo siya dinala? Tanong ni Dexter na kinatigil ni Daniel at unti-unti itong nag-angat ng tingin sa kanya. Hindi ko alam, kuya. Totoong wala itong alam. Nagising na lang din sa Daniel na wala pa sa wisyo at pareho sila ni Dylan na nasa sahig ng silid ni Eunice. Umuwi siya ng bahay. Kasunod lang din ang bunsong kapatid at doon na nga siya dinakip ng mga pulis nang inireport ni Kuya Dexter ang ginawa niya. Bago pa man din ito malaman ang ginawa niya sa dalaga. Dahil sa mga bugbog na tamo niya hindi siya makapag-isip ng tama. Wala pa rin siya sa wisyo matapos ang mga nangyari. Hindi niya rin lubos maisip na nagawa niya ang ganoong mga bagay dahil sa labis na bugso ng damdamin. Idagdag na lasing pa siya ng mga oras na iyon, ngunit ngayon ay hulas pa siya sa hulas. Paano hindi mo alam? You're the one who did that to her, tapos ngayon hindi mo alam? Kinuwelyuhan siya ni Dexter gamit lang ang isang kamay ngunit nagawa pa rin siya nitong iangat mula sa silya. Hindi naniniwala sa Dexter at kutob niya nagsasinungaling lang sa Daniel at itinatago si Eunice at umaakto lang na walang alam. Kuya, hindi ko nga... Sandali. Natigilan sa Daniel nang naalala niya na ang nangyari. Ngayon lang rumihistro sa isip niya kung sino ang huling kasama ni Eunice bago siya mawala ng malay. The man who gave him a big blow punch that caused him to lose his consciousness. She's with Pancho! The fisherman! He groaned nang maalala niya ang lahat. Ngayon, siya pa ang pinagbibintangang itinatago niya si Eunice kahit siya'y walang alam kung nasaan ito at saan ito ngayon dinala ni Pancho. Kuya, hindi ko siya tinatago. She's with Pancho. Tapat na sinabi niya dahilan para matigilan ito. Pancho? Kunot doong tanong ni Dexter. Iniisip niya kung saan niya narinig ang pangalang iyon at unti-unting rumihistro sa isip niya ang lalaking iyon na naabutan niyang kausap ni Eunice sa bahay. How come that she's with that man? Oh, she's with him. Nagangalit na tanong ni Dexter at mas sumigpit ang hawak sa kwelyo. Hindi siya maawat ng mga pulis at sumenyas sa dilan sa mga ito na hayaan lang mga kapatid niya dahil hindi naman magpapatayan ang dalawa kayong mga nasa wisyo na. Oo, nasa wisyo na sila sa lagay na iyan. He arrived to save her from me. Daniel answered truthfully which makes Dexter's jaw clenched. Look what you did! She's now with that fisherman na baka kung ano nang yung ginagawa sa kanya. Hindi na nga napigilan ni Dexter na bigyan ng malakas na suntok si Daniel na talagang ininda nito. Hindi makabangon mula sa pagkakahiga sa sahig habang dumudugo ang ilong. Itinayo siya ng mga officers na ibinalik sa upuan. May tissue kayo? Pahingi naman. Bulong ni Dylan sa isang babaeng officer. Sa isang ice pack na rin. Isasalampa ko lang sa mukha nito. Hirit pa niya. Agad naman tumalima ang pulis at ikinuha na isang box ng tissue sa Dylan at isang ice pack. Thank you. He winked at the lady officer who suddenly blushed at napahawak na lang sa pisngi.
Nilapitan ni Dylan si Daniel habang si Dexter naman ay nagtatagis pa rin kasabay ng paghilamos dahil sa labis na pag-iisip kung nasaan na ngayon si Eunice. Binigyan ni Dylan si Daniel ng tissue para punasan na nagdurugong ilong at talagang sinalampak niyang aspak sa pasapasa nitong muka. Aray! Daniel groaned in pain at sinamaan niya ng tingin ng bunsong kapatid na tila sinasamantala ang sitwasyong makaganti. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, kuya. Ikaw may kasalanan dito. Sita sa kanya nito. Binalingan ni Dylan sa Dexter. Papuntahin mo ng mga tauhan mo sa bahay na lalaki si Pancho. Baka nandoon lang si Eunice. Mariin na napapikit sa Dexter sabay kinuha ang phone niya. Tinawagan ng isa sa mga tauhan para puntahan kung saan ang bahay ni Pancho at tinapos din agad ang tawag at binalingan niya ang kapatid. Paano kung dinala ng lalaki iyon si Eunice kung saan? Handa ka ba magluksa sa kuya mong tarantado? Tanong niya kay Dylan at tumingin sa gawin ni Daniel na natigilan sa darinig habang nakatingala at pinatitigil ang pagdurugo ng ilong. Dahil sa oras lang na may mangyaring masama kay Eunice, isusunod ko na to. May banta niya pang sinabi na handa niya talagang totohanin. Tulog na ba? Tanong ni Rad kay Kihan na pang ilang beses nang pasilip-silip sa silid ni Eunice upang i-check kung tulog na ito. Oo, ngayon lang siya nakatulog sa kakaisip. Tipid na sagot ni Kihan at naupo siya sa tabi ni Rad sa mahabang sofa. Tumutungga ng hard liquor si Rad mula sa pandak na baso and his lips turned into a thin line nang humagod ang init at tapang ng alak sa kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng pagod sa sunod-sunod na utos sa kanya ng kaibigan. Hindi niya rin talaga lubos sa kalain na ang dalagang kasama nila ngayon ay ang matagal na nilang hinahanap taon na. Ngayon niya lang ito nakita. Kilala niya lang ito sa kwento ni Kihan sa kanya. Masasabi niyang ubod nga talaga ito ng ganda. Sa kabila ng pang-aabusong natamo nito mula sa kamay ng isang santilyan, she still managed her beauty effortlessly. Kahit na nakita niya itong sira-sira at punit-punit ang bestida kanina at mukhang takot na takot. He feels pity for the poor girl. She doesn't deserve that. Bakit hindi mo pa kasi sinabi ang totoo? Binigyan pala isipan mo pa yung bata. Saan niya kay Kihan na humalukip-kip lang at malaya nitong sinandalang katawan sa sofa. Nagtaas ng kilay si Kihan at binalingan si Rad. Kung makabata ka, 5 taon lang naman ang agwat ng edad niyo. Sita niya. At mahirap ipaliwanag sa ngayon, Rad. She needs to rest. Masyadong marami nangyari sa kanya plus the trauma she experienced. Baka hindi niya agad maproseso lahat at nababahala kung hindi niya matanggap. Ano? O unti-untiin niyo? Tila si Rad na ang naiinip. She deserves to know na hindi naman talaga siya anak ng inang niya. Na ninakaw lang siya mula sa inyo ng dati niyang babysitter. Mariing napapikit si Kihan sabay hilot ng sentido. Sa totoo lang hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag kay Eunice na she was his long-lost baby sister. She was taken away from them when she was 9 months old. Huwag kang mainip. Saway niya kay Rad. Malalaman niya rin. Mahirap siyang biglain at may oras para sa lahat. Kahit hindi niyo biglain, mabibigla pa rin iyan. Ikaw ba naman lumaki sa pamilyang hindi mo naman talaga dapat pamilya? At sa ganoong klaseng lugar pa lumaki, tapos bigla mong malalaman na hindi ka pala tunay na anak. Opinyon pa nito, sabay muling tungga ng alak. Natahimik lang si Kihan dahil alam niyang tama lahat ng sinabi ng kaibigan at hindi na siya nagsalita kaya nagpatuloy pa ito. Ilang taon ka rin nanirahan sa nayo na iyon. Na hindi mo alam ang kalakaran doon sa pagbakasakaling doon mo mahahanap ang kapatid mo. There was a trace of report na doon uling namataan ang dating yaya ni Jihan. Sumugal ka ng ilang taon. Hindi ka sumuko and now, sulit ang paghahanap mo at nahanap mo na nga siya. So now, I don't understand ba't mo pa pinatatagal. Nasabihin ngayong matapos ng lahat ng sakripisyo mo, mahanap mo lang siya. Iniisip lang ni Rad ang naging hirap ng kaibigan niya matagpuan lang nito ang nawawalang kapatid. Hindi ito sanay sa lugar na kagaya noon pero sinikap nitong makisama at makiayon sa pamumuhay ng mga mamamayan doon. Jihan almost right. She's been abused. Takaw at tensyon siya sa mga masasamang tao. Hindi biro ang naranasan niya. Ikabibigla niya kung ngayon ko sa kanya sasabihin. We should wait until we got home.
katwiran ni Kihan. Natahimik na lang si Rod at tumango. Batid na naiintindihan niya naman. Nag-aalala din siya sa naging masalimuot na karanasan ng dalaga na siguradong magsisilbing trauma dito. Si Kihan naman naiintindihan din ang pinupunto ni Rod, pero hindi niya naman ininda ang ilang taon niyang pananatili sa nayon. Kahit na naging magbubukid siya roon at naging mangingisda, wala sa kanya iyon. In fact, he enjoyed it. He allowed himself to experience what other poor people feel, na tipong paghihirapan muna ng husto bago makakain, bago magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag, na kailan may hindi niya naranasan simula pagkabata. Hindi niya naranasang mahirapan, pero sa pananatili niya sa nayon, lahat naranasan niya na ata. Natatawa na lang siyang isipin. He cut all his cords and he chose not to support himself by his own wealth para pagmukhain ang sarili na tunay ngang wala siyang maipagmamalaki, para naman mas makatotohanan. Hindi niya mahanap ang kapatid kung hindi siya makikiayon sa pamumuhay ng mga nasa paligid niya. Lalo mahihirapan siya kung hindi niya iyon gagawin. May parte din sa kanyang nalulungkot dahil iniisip niyang lumaki mahirap si Eunice. Gayong kayang-kayang ibigay ng pamilya niya ang nararapat na buhay para dito. Buhay na dapat ay kinamulatan nito. Pero nang dahil sa Felicia na iyan na nagpakilala sa kanila bilang Herlinda noon at nagtrabaho bilang yaya ng bunso niyang kapatid, nawala ito kasama ang asawa na si Ernesto na namasukan din bilang dati nilang hardinero at kinuha sa kanila ang baby ng baby pa noong si Jihan na ngayon ay si Eunice na. Lumaki itong ubod ng ganda ngunit mahirap. Kihan was too young back then. He was only 5 years old and Jihan was only 9 months old. Dahil sa masyado pang bata noon si Kihan, kaya hindi niya gaanong tanda ang mukha ni Felicia, lalo na sa paglipas ng panahong umedad na ito na mas lalo niyang hindi nakilala. And that was the time he promised himself that he will find his baby sister no matter how many years have passed. Hahanapin niya ito at pagbabayarin niya rin ang mga kumuha. Noong unang salita niya sa nayon, palagi niyang naririnig ang pangalang Eunice mula sa bibig ng mga kalalakihan. Kahit sa mga matatanda, nabukang bibig ang paghanga sa kagandahan nito. Madalas pa na hindi kaaya-aya ang mga sinasabi ng mga kalalakihan dito at pawang mga kabastusan na at ang ilang beses na siyang kamuntikan ng mapaaway. Hindi niya maatim na nakaririnig siya ng mga kabastusan patungkol sa dalaga kahit na noong mga panahon na iyon na wala pa siyang alam. Hindi niya pa alam na ang babaeng usap-usapan, hindi lang sa nayon kundi sa probinsya mismo. Ito na pala ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Galit siya sa sarili niya dahil ilang taon pa lumipas bago niya pa napag-alaman. Kaya pala kahit anong ganda nito ay hindi talaga siya makaramdam ng atraksyon para dito. Yun naman pala ay kadugo niya. Kaya naman pala sobrang layo ng agwat na mukha ni Felicia kay Eunice dahil hindi sila totoo mag-ina. Masyadong maganda si Eunice para maging anak lang ng ganoong ayaw niya nalang magsalita. Salat na nga sa muka, sinalat pa sa ugali. Napag-alaman niya na rin na ang asawa nito na tumayong ama ni Eunice ay nawala na, 1 taon na ang nakalilipas. Hindi niya lubos matanggap na lumaki ang kapatid niya sa kamay ng ganoong klase ng mga tao na ang intensyon ay gawing gatasan ng kapatid niya at pag-asawahin ito ng lalaking mayaman. Simula baby pa lang si Jihan, kitang-kita na kung gaano ito kaganda. Paglaki, kaya sila nagka-interes kunin ito at sa hindi rin nila pagkakaroon ng anak, kaya mas pinili nila na kunin ang hindi naman kanila. Kung hindi niya pa maririnig ang usap-usapan ng mga chismoso sa nayon tungkol kay Felicia at Eunice na nasabing ipinagkakanulo nito ang dalaga sa mga binatang santilian at ayaw na ayaw papalapitin sa mga dukhang lalaki. Nabanggit din nila na noon, isang araw, umuwi na lang ang ginang na may dala ng sanggol at doon na siya nagduda at naghinala. That was the time that he approached her for the first time sa taniman ng tubo nang inalalayan niya ito at sinamahan sa patungo sa kubo papunta kay Felicia at sinamantala niya na ang pagkakataong makakuha ng hibla ng buhok nito nang suotin niya ang sombrero nito sa ulo. He immediately called Rod to meet him and they made a DNA test and it turns out that she was his real, long-lost baby sister.
Pakiramdam niya parang tumigil ang paligid. And he felt so stupid at the same time dahil natagalan pa siya bago niya malaman. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng palagi niya lang dinadaan-daanan at hindi niya pinapansin. Yun na pala. His heart almost wrecked that time. He wanted to shower himself multiple punches for being stupid. Doon na rin siya nag-umpisang bantayan ng kapatid niya to secure her and waiting for the right time to take her with him. But he found out na pinag-aagawan na pala ito ng magkapatid na Santillan like such hungry animals. Plus, he heard Eunice's conversation with her fake mother kung paano siya nitong sinusukol na mo'y binubugaw na siya sa mga binatang mayayaman. Nagtagas ang loob niya at nagdesisyong ilayo si Eunice sa lalong madaling panahon mula sa kanilang lahat. He started to approach her and became friendly with her para kunin ang loob nito. Hindi niya naman alam na mangyayari ang hindi niya inaasahang mangyari. Muntik na itong maghahasa. Parang tinakasan siya ng sariling kaluluwa nang maabutan ito na nagmamakaawa habang nakahiga at nakapatong si Daniel sa kanya. Handa nang kunin ang kanyang puri. He thought he was too late. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung natuloy iyon at sisiguraduhin niyang magbabayad ng malaki ang mga nang abuso sa kapatid niya, lalong-lalo na si Daniel Santillan. He will protect his baby sister from now on even if it costs his life. Hindi na niya hahayaang mahawakan pa nila si Eunice na kinahuhubalingan nilang lahat. So, ano ng plano mo kay Daniel Santillan? Tanong ni Rad matapos makipag-usap sa katawagan. Nagtungo si Kihan sa minibar at nagsali ng sariling alak sa baso sabay tungga bago sagutin ang tanong ng kaibigan. Sa ngayon, iniisip ko pa. Sagot niya. I think hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Yung kapatid na umaksyon. Malamang sinabi ni Rad na ikinatigil ni Kihan. Bumaling siya rito. What do you mean? Mr. Dexter Santillan claimed that he is Eunice's boyfriend and he filed a case against his own brother Daniel Santillan. The case he filed is sexual harassment and attempted rape. Pinaghahanap na nila ngayon si Eunice and now they declared her as a missing person. Imporma ni Rad sa kanya dahilan para matigilan siya. Kihan is aware that Dexter is Eunice's boyfriend pero hindi siya kumbinsido gayong halata sa kapatid niyang pinilit lang ito sa relasyong hindi nito gusto pasukin. Ngunit sa kabilang banda, nabigla siya sa pagsasampa ng kaso na Dexter sa sarili nitong kapatid na hindi niya inaasahang gagawin ito. He smirked. He did that? Kihan asked playfully, sabay tungga muli ng alak and his lips turned into a thin line nang humagod ang init sa lalamunan. Yes, he did that. Patay na patay siya sa kapatid mo. He's crazy in love with your baby sister. Rod answered with a hint of humor na tila nakakatawa iyon para sa kanila. Tumango-tango si Kihan. That's good news. Sila mismong magkapatid nagkakasira at pabor din dahil mabibigyan ng hustisya ang ginawang kahalayan kay Eunice. Exactly. Pagsang-ayon ni Rad. Pero ikaw ba? Magsasampa ka pa ng kaso? Sigurado ako na kapag nalaman na Tita Sorelia at Tito Kahi dito, hahabulin nila ang mga Santillan. I'll convince them na wag na. Dahil kung ilalabas natin si Eunice, it will make her life in danger. My priority is her safety more than anything else at mailayo siya sa mga taong baliw na iyan. If I file case, kakailanganing ilabas si Eunice to represent herself as a victim. And I don't want that. I don't want to expose her anymore. Nangunot ang noon ni Rad. So ano? Wala tayong gagawin? FYI lang, your sister almost got raped. Paalala niya. Sinabi ko bang wala akong gagawin? Sarkastikong tanong ni Kihan sabay ngising muli dahilan para unti-unti ring mapangisi ito na ngayon ay mukhang nagkakaintindihan na. Sorry, man. Nakalimutan ko kung sino ka nga pala. Makahulugan namang sinabi ni Rad sabay tawa at umiling na lang at muling nilagyan ng panibagong alak ang baso. Eunice POV. Ginising ako ni Pancho ng madaling araw upang maghanda na sa pag-alis namin patulak ng Maynila. Ngunit ramdam na ramdam ko ang masakit sa buong katawan. Ngayon ko naramdamang nabugbog ang kalamnan ko.
Naligo at nagbihis na ako ng presentableng damit at ngayon lang ako nakapagsuot ng ganito kaya naninibago ako sa sarili ko. Damit na pangmayaman. Parang hindi ata nababagay sa akin ang ganitong damit. O baka hindi lang ako sanay? Hindi ito bestida kundi isang brown trouser at itim na damit sa pang-itaas na kailangang itakin base sa sinabi sa akin ni Rad at pinartnera ng isang pares ng puting rubber shoes. Pinagsuot din ako ng accessories na hindi ako sanay isuot. Hindi naman kasi ako nagsusuot ng ganito at hindi ko alam kung bakit pa niya pinasusuot ito sa akin. Siguro para hindi ako magmukhang probinsyana dahil syudad na maraming makabagong tao ang pupuntahan namin at iyon ay sa Maynila. Hindi naman kagaya namin mga probinsyana at probinsyano ang mga taong naroroon. At hindi naman na kailangan pampumorma ng ganito dahil araw-araw nasa bukirin at taniman. Kung hindi mag-aani, mga magtatanim na mga ikabubuhay. At ewan ko rin ba sa binatang si Rad kung bakit pa niya ako tinuruang iistilo itong damit. Para ipinapamukha niya patuloy sa akin na hindi ako marunong manamit ng nauuso. Kaya hindi ko maiwasang hindi mapanguso. Napalingon naman ako sa pinto na may biglang kumatok dito mula sa labas. Pasok! Pagpapapasok ko sa may kalakasan kong boses upang marinig. Mabukas ang pinto at bahagyang sumilip si Rad na may magaang ngiti sa mukha. Ang akala ko pa man din ay si Pancho. Si Rad pala. Ayos din naman ang binatang ito. Magaan ang loob ko sa kanya. He look presentable na. Saad niya nang tuluyan na siyang pumasok at pinasadahan niya ako ng tingin habang nakaharap ako sa salamin pero nakabaling ako sa kanya. Salamat. Kimi kong tugon. Nagpamulsa siya at nilapitan ako. You know what, Jihan? I'm so happy and glad to meet you. Bakas nga ang pagkagalak sa kanya. Hindi ko alam kung ano itutugon ko roon pero isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ko gusto na tinatawag niya ako sa pangalang iyon dahil Eunice ang aking pangalan. Huwag Jihan ang itawag mo sa akin, Ginoo. Hindi yan ang aking pangalan. Eunice. Hindi ko gustong tinatawag mo ako ng ganyan at pakiramdam ko ibang taong tinutukoy mo. Pagpapakatotoo ko at batid ko ang labis na pagkadisgusto ko. Jihan naman talagang pangalan mo. Hindi Eunice. Hindi na babagay sa iyong pangalang iyon. Meron akong nahimigang pangiinsulto sa kanya kaya biglang bumangon ng iritasyon sa akin. Iyon ang pangalang binigay sa akin ng inang ko, kaya wag mo yung sasabihin. Pananalungat ko sa kanya, batid ko naiinsulto ako. Tinaas niya ang dalawa niyang kamay. Oh, easy. Huwag kang magalit. It's not my intention to insult you or yung nanay mong iyong kinamulatan. May laman ang huli niyang sinabi ngunit hindi ko na yun pinansin pa. Nasaan si Pancho? Pag-iba ko ng usapan. He's talking to someone important on the phone. His lovely mother. Sagot niya at muling prenteng nagpamulsa. Natigilan ako. Ang ina ni Pancho? Pero parang bago iyon sa pandinig ko at ewan ko ba naman kung ano itong biglang bumangon na pakiramdam sa akin na hindi ko maintindihan kung saan na naman ang gagaling. Natural, may magulang pa siya, Eunice. Ano akala mo? Nagsusunod na lamang si Pancho sa buhay? Nakalimutan ko nga palang nagpapanggap nga lang pala siya dahil may hinahanap. Ayokong isipin na akong hinahanap niyang natagpuan niya dahil mag-iisip na naman ako nito at kukulitin ko na naman siya tapos ay hindi naman niya ako sasagutin at iisa lang isasagot niya sa akin na mayroong tamang oras para sa paliwanag. Sana'y hindi na lang sila nagsasabi ng mga palaisipan sa akin kung hindi pa naman sila handang ipaliwanag kung ano ba ang mga pinagsasasabi nila. Ginugulo lamang nila ang isip ko. Anong pangalan ng kanyang nanay? Sa bahay ba ni Pancho niyo ako dadalhin? Baka magalit ang mga magulang niya na may kasama siyang babaeng probinsyana na ibang tao sa kanila. Nababahala kung sinabi na may ilang tanong dahil iniisip ko na makakapurbisyo pa ako ng ibang tao. Natawa lang si Rada. Ito na naman yung expression niyang natatawa pero wala naman talagang nakakatawa. He sighed and he massaged his nose bridge. Hindi sila magagalit. Sobra pa nga silang matutuwa kapag nakita ka nila. Natigilan naman ako at napakurap-kurap akong napatitig sa kanya. Bakit naman sila matutuwa na makilala ako? At bakit naman Ginoo? Ang pakilala ba sa akin ni Pancho ay kanyang girlfriend? Ganun ba? Kaya nasabi mong matutuwa mga magulang niya na uuwi itong may kasama ng babae? Kuryosong tanong ko kahit nagmumuka akong asyumera. Mas lalo namang natawa si Rad kaya sa pagkakataong ito,
ay napangunot na ang noo ko na pinakatitigan siya habang pinapanood lang sa pagtawa. Wala namang nakakatawa. Baliw na ata ang lalaking ito. Bigla ko napagtanto na baka naghahanap si Pancho na magiging girlfriend niya at ako ang natipuhan niya, kaya nasabi niyang nahanap niya na ang hinahanap niya. Pero kung ganoon, ano naman ang ibig sabihin ng pagtawag nila sa akin na ibang pangalan? Naguguluhan na talaga ako at sumasakit lang ang ulo ko. Kailangan na ng mga kasagutan. You are silly young woman. Napailing siya nang hindi sinasagot ang tanong ko. Marahil, kaya nininirahan si Pancho sa nayon dahil naghanap siya ng babae na kanyang matitipuhan. Siguro, kaya niya ako tinutulungan dahil tatawanan mo lang din yung iniisip mo once na makarating na tayo sa Manila. All your thoughts is, Inakas niya ang dalawa niyang bisig sa ere. Napakurap-kurap ako at napagtanto ko ang mga sinasabi ko. Nakakahiya. Ganun ang iniisip ko kay Pancho. Nagbuka nga talaga akong asyumera. Ang mga babae talaga, likas na, madalas ang pagiging delulo. Saan niya pa, habang natatawa pa rin at kumakamot ng isang kilay. Delulo? Delulo? Ano naman ibig sabihin nun? Kuryosong tanong ko dahil bago iyon sa pandinig ko. Delulo? Delusional? Sagot niya na ikinainit ng magkabilang pisngi ko. Sa madaling salita, asyumera nga. Patawad. Hingim pa umanhin ko. Huwag mo na mababanggit kay Pancho ang mga sinabi. Alin na huwag sasabihin sa akin? Pareho kaming napalingon ni Rad sa pinanggalingan ng boss ni Pancho dahilan para matigilan ako. Dire-diretso na itong pumasok sa silid at ako naman itong kinakain ng hiya ngayon, sabay pinanlakihan ko rin ang mata si Rad na batid kong huwag nang babanggitin pa ang hindi magandang iniisip ko kay Pancho o ang pagiging asyumera ko. Ito kasing si Jiha. Inis. Naalala niya na ayokong tawagin niya ako ng Jihan kaya itinama niya ang pangalan ko. Iniisip niya na, Rad! Sabay ko sa kanya bago pa niya sabihin, dahilan para matigilan siya at nakakahiya kay Pancho. Tumawa lang si Rad at hindi ako pinansin at si Pancho naman ay nangunot ang noo na nagpalipat-lipat ang tingin sa amin. Ano nga? May kasungitan ng tanong ni Pancho dahil hindi niya maintindihan kung ano bang tinutukoy ng kaibigan. Sinis kasi pare. She thinks that you want her to be your girlfriend, kaya mo siya tinutulungan. At ayun na nga, nasabi na ni Rad kaya parang gusto ko nang kainin ako ng lupa ngayon na mismo at maglaho na lang. Kita ko na paawang naman ang bibig ni Pancho kasabay ng pagsasalubong ng dalawa niyang kilay. Hindi maipinta ang muka. Bakas ang pagkadisgusto sa kanyang narinig. Mas lalo tuloy ako nakaramdam ng hiya dahil sa pinapakita niyang reaksyon ngayon at kasalanan ito ni Rad. Bumangon tuloy ang inis ko sa binatang ito dahil ang hirap pala niyang pakiusapan na wag nang sabihin pero sinabi pa rin. Paano mo naman naisip at nasabi na gusto kita maging girlfriend ko? Tanong niya na bakas ang labis na kasungitan, dahilan para madagdagan ang pagkapahiya ko. Napayuko ako at umiba ng tingin habang si Rad naman ay naaliw lang sa pinapanood na reaksyon ko. Sa unang beses, sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng ganito na parang gusto kong manabunot at gawin siyang panot dahil sa gigil kong sinabi niya pa kasi iyon. Kaya ngayon mukhang galit itong si Pancho sa akin. Ano Pancho? Patawad. Hingin pa umanhin ko sa maling iniisip ko na intensyon niya, kaya niya lang ako tinutulungan. Yun lang naman kasi ang iniisip kong dahilan, wala nang iba pa. Hindi ko naman siya kaano-ano para tulungan niya ako ng ganito. Ibang tao ako sa kanya tapos sa tuwing magtatanong ako ayaw naman niyang sagutin. Kaya kung ano-ano na lang din ang pumapasok sa isipan kong dahilan niya kung bakit ba siya nagpakita ng ganitong kabutihan at ganito na lang kung magmagandang loob sa akin. Pumuntong hininga siya, sabay nahilot ang noo. Imposible yung mangyari, Eunice. Kaya wag yan ang iniisip mong dahilan. Hindi kita gusto sa parang iniisip mo. May katapatan niyang sinabi na ikinatigil ko. Ngayon lang may nagsabi sa aking lalaki na hindi ako gusto at iba ang pakiramdam na hatid dito sa akin. Naroon ang pagkapahiya, oo, pero hindi naman masakit. Namasabihan at natuwa pa nga ako dahil pakiramdam ko sa mga oras na ito'y naging normal lang at pangkaraniwan ang tingin niya sa akin. Talaga, Pancho?
Tuwang tanong ko, nangunot naman ang noo ni Rad at nawiwerduhan niya akong tinignan, kasabay ng pagkunot ng noo niya. Sinabihan ka na nga na hindi ka gusto. Bakit parang tuwan-tuwa ka pa imbes na ma-hurt ka? Pang-intriga sa akin ito. Kasi, bago sa pandinig ko at masarap pala sa pakiramdam sabihan na hindi ako gusto. Sagot ko na mas lalong ipinagtaka nito. Si Pancho naman ay natawa lang, sabay napayo ko at si Rad naman ay nanatiling weird ang tingin sa akin. Parang sinasabi mong lahat na lang na lalaki may gusto sa'yo. Kaya bago sa'yo na may isang lalaki nagsabing hindi ka tipo? Muling tanong ni Rad na medyo naguguluhan pa rin. Hindi ko naman sinabing lahat na lalaki. Karamihan lang. Masyado naman atang gahaman ang dating ko sa iyong isipan at iniisip mong ang ganda-ganda ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ganoon yan, Rad. Alam mo kasi, sa aming nayon, mukhang bibig ng mga tao roon na gusto nila ako. At sobra silang nagagandahan sa akin. Kaya natuwa akong makarinig na ibang opinyon naman mula sa lalaking walang anumang intensyon kung ano sa akin. Mahabang paliwanag ko. Oh, yun pala ang dahilan. Mukha na siyang nalinawan. Well, to be honest, hindi naman katakataka na ikaw ay tipuhin ng mga kalalakihan. Dahil kahit ako, Radley Riveros. Mariing sabi ni Pancho sa pangalan ng kaibigan upang putulin ito sa pagsasalita at bakas ang pagbabantang huwag nitong susubukang ituloy. Sorry naman pare, nadala lang. Kimimbawi ni Rad sa sinabi niya sabay napahawak sa batok at sumagitsit. Ayos lang yun Pancho, huwag mo siyang kagalitan, nagbibiro lang naman yung driver. Saad ko dahilan para matigilan si Rad. Sinong driver? Gulantang na tanong nito. Hindi ba driver ka ni Pancho? Naguguluhan kong tanong dahilan para balingan niya si Pancho na naitikom ang bibig.